Nanay Ansing at saka Kuya JJ, pag-isipan yung maigi, hindi pa naman ngayon iiwan siya, pero darating tayo sa point talaga na iiwanan. Diba? Pag-isipan mo kung ano at kung saan. Kung sakasakali, Kuya JJ, saan natin siya patatayuan ng bahay? Kung sa akin, sir, ito pa rin dyan, oh. Akala ko dito sa pagitan ninyo. Ah, pwede naman dyan. Di ba? Pwede ba tignan natin? Para mapag-usapan natin. Tignan natin yung... Tanda gusto mo, ikaw nang masunod. Sa bala ka din ako. Isang kwarto lang naman. Dito na lang. Sabi mo siya masunod, hindi ka kukontra, tapos dito. Sabi nga dito muna. Diba? Hindi, sabi ni Kuya JJ doon eh. Sa pagitan, malapit din sa kanya. Para dalawa kayo nagtitinginan. Kasi pag doon sa likod, magiging patamaran na. Hindi. Pero pag nasa gitna kayo, Palaging nakikita. palaging nakikita. Hindi naman na po ito mag-iingay. Kung ang reason nyo nung nag-iingay, hindi ito nag-iingay. Hindi po. Basta pinapakain natin, tinutulungan natin. At saka tuloy-tuloy naman na ang alaga. Nandito pa rin po kami na laging nakapunta. Ituturo nyo lang muna sa akin yung lugar. Nanay Ansing, kalimutan mo muna yung motor, please. Bahay muna. Sige, Daddy Frankie, kakalimutan ko ngayon, pero ikaw wag mong kalimutan. Pwede naman mayroon naman makukuha dito ng forman, Daddy Frankie. Sino po? Yung pare ng asawa ko. Ay, yung asawa mo. Hindi, Tsaka yung pare niya. Ako pare ng asawa mo, puriman. Yung asawa ko, labor lang. At tapos maging labor asawa mo. Kung pwede tutulong siya, pag di nagpinta. Magkano sweldo asawa mo per day? 500 lang, Daddy Frankie, yung Ayun. labor. Oo. Yung puriman, magkano? 700 yata alam ko. 700. Tapos merienda pa. Tapos pakainin pa. Yun ang alam ko, Daddy Frankie. Hmm. Ikaw, kung nakanda ka na, ituturo namin kung saan, hindi ko kasi alam kung anong magandang pwesto eh. Para sa akin lang, Kuya JJ, Nanay Ansing, dito sa pagitan ninyo. May Basta- kawayan kasi dyan, Daddy Frankie. Patanggal natin. Madali lang naman tabasin. Kasi pag ilagay nyo na naman sa likod, eh kung may space naman maluwag, para nakikita nyo po. So, ay, hindi yata nabigyan ni Kuya ng pagkain si Kuya Oliver. Bigyan ko Ay, nga. oo. Ay, hindi Ay, maganda nabigyan yung- ni Nanay Ansing. Oo, ganun nga rin yung iniisip ko noon. Di ba sabi ko dyan? No. Para, Hindi, ang isip mo kasi noon, idikit sa bahay mo. ay, ganun. Sige. Para, Yung maganda lahat nga na, din. yung mga plano mo Nanay Ansing, ano eh, paikot-ikot tapos papasok sa bahay mo pa rin eh. O sige, maganda yung naisip mo na lahat kami titignan. Akala mo Nanay Ansing, hindi ko nararamdaman. Sabi niya, bili ng motor para pag nag-shopping, sama namin siya. Pero kanya yung motor. Daddy Frankie naman, ang bilis naman ang isip mo. Doon agad. Come naman, Daddy Frankie. Mapanghusga ka naman pala. Tay tayo dyan. Ako patuloy ngayon na pangus. Sinasabi ko lang real talk. No? Sige, tignan natin. Tignan natin mga kababayan. Aray ko. Tignan natin yung bahay kung saan Tignan itatayo. daw natin Tama ang ko na pagpapatayan mo ng bahay. Halika. Diba? Saan Kuya JJ? Dito rin. Dito naman dito, Daddy Frankie, dito. Ha? Sa pambalinisan ito. Oo. Tanggalin na. Ito yung gitnang-gitna para hindi kayo nahirapan. Kuya Oliver, dito tayo magtatayo ng bahay mo, Kuya Oliver. So, gusto mo dito? Oo. Oo. May kapal daw dyan. Wala! Talaga sinanay ang tinatakot mo eh. Gusto mo talaga idikit sa bahay mo eh. Taong kapre, yung taong malaki. Kasi noon, Daddy Frankie, nung bata ko, tumadang kami dyan ni Tatik, manonood ng TV sa kapitbahay. Sabi niya, may kapal dito, sabi Oh, niya. panakot lang nila yun sa'yo para hindi ka gumala. Kaya hanggang ngayon, takot ako dyan sa kawayan na Hanggang yan. saan ang lupa nyo? Ang ganda na. Boundary nitong kahoy na yan kay Mito? Oo, Daddy Frankie. Sakop nyo pa yung kay Mito? Oh, so, banda rito. So, kailangan talaga tanggalin tong kahoy para dito yung harap ng bahay. Ito yung harap ng bahay, ah? Okay? Uy, ang ganda naman. Ha? Ang ganda ng club. Eh di pagawa na lang kita ng bahay dito, tapos si Oliver na lang titira doon sa luma. Oo. Ay, pwede na yun. Basta maganda yung papalad mo. Yan talaga si Nanay Ansing. Ha? Nanay Ansing, dito ka. Dito. Dikit na. Lapit. Yan. Dito ka lang, Kuya Oliver. Kuya.
Uy, dito daw yung magiging bahay mo. Magpapatid sila dito sa yung bahay mo. Diba? Diba? Anungin mo yung hollow block Nanay Ansing kung magkakano ngayon ha. Sige, Daddy Frank. Saka simento na rin. Ano, pagtanong ko. Hollow block lang muna. Ah. Para may... Saka yung label, ay yung ano, pambayad sa ano. Para may idea kami. Dito. So yun mga kababayan, mga kabarangay, ito yung naging usapan po namin. Ito yung space, lugar na itinuro ni Kuya JJ tsaka si Nanay Ansing. Dito po itatayo yung bahay ni Kuya Oliver. Tatanggalin muna tong kawayan para maayos. No? Madali lang naman yan tanggalin. So ngayon pa lang, sunugin na. Isang araw lang yan, tapos yun. Matatanggal mo na dito. Ha? Isang araw itong puganin niya, kawain. Oo. Kailangan tulong-tulong tayo para hindi na ganoon kalaki yung magagastos natin sa labor. Kasi hindi naman ganoon kalaki ang pera, mga kababayan, no? Tulungan mo ko, Kuya JJ. Ihilang ko. Ha, Kuya JJ? Tulungan mo na lang ako, Nanay Ansing. Oo, Daddy Frank. Tutulong din ako magsusunog ako ng mga basura. Kailan ba? Ngayon na ba? Opo. Ngayon na? Hindi, umpisahan nyo na linisin to para pagdating namin dito, kunti na lang yung gagawin. Kung ano yung makakaya ni Kuya JJ, tulong-tulong na. Sige, sabihin ko rin sa tao ko, Daddy Frank, na huwag mo nang magtinda at tumulong. Opo. Kumbaga, hindi po para sa amin to, please, para sa kapatid nyo po. Kaya tulong-tulong na lang tayo. Opo, Daddy Frank. No? Huwag nyo na ako masyadong pahirapan sa labor. Makabawas na tayo sa gastusin. Para kahit papaano, mapaganda naman natin yung bahay ni Kuya Oliver. Mas sarili itong bahay niya. Yes. Yun na lang. Para hindi na po kayo nag-aaway. Sa totoo lang, para hindi nasasama dyan, usapin pa yun eh. Oo nga po. Total, may pera naman si Kuya Oliver. Pasensya na talaga. Gusto ko yung pera ni Kuya Oliver is ilalagay dito. Yung para sa kanya siya makikinabang mismo. Kasi magkakaroon pa tayo ng away, problema kung ititira pa dyan sa lumang bahay. Para hindi na ano. Mas maganda yung medyo itong... So magpaalam na rin kayo sa mga kapatid nyo na sana sang-ayon silang lahat. Sa patingin mo, Kuya JJ, payag sila na dito? Parang sabi ko rin, para may sariling bahay si... Ako payag na payag, Daddy Frank. Oh, very good. Sang-ayon na. Ayaw ko kasi kailangan bago tayo magsimula, kausapin nyo sila. Sige po. Baka kasi mamaya naitayo ko na yung pader dyan, tsaka may aapila, sayang po. Hindi na masuro ganun. Pero mas maganda po yung nasasabihan nyo sila Oo. na ang napagkasunduan natin ay iparating nyo sa mga kapatid nyo Sige po. para walang Maganda problema. para maliwanag. Opo. No, hindi po para sa akin to, para sa kapatid natin si Kuya Oliver. Okay? Para magandang usapan. So, okay na. Alis muna kami. Sige po. Set aside muna natin yung sinasabing motor na Nanay Ansing, ha? Pero wag mong kalimutan yung Daddy Frank eh. Isipin mo naman kami, yung mga anak ko, Daddy Frank. Paano pag di nagtinda yung asawa ko, wala silang makainin. Kaya awa mo na sa akin, Daddy Frank. Last na talaga yung kahilingan ko para sa mga anak ko. Basta unahin lang muna natin yung bahay, ah? Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala po ako'y magpapaalam kasi medyo sumasakit po talaga ang ulo ko. Napakainit po ng panahon pero mas mainit yung usapin namin ni Nanay Ansing. Kaya paalam po sa inyong lahat, maraming salamat po and God bless po. Babalik po kami dito.